Naisip ito, inalis ni Qin Shao ang kanyang hairpin. Lumitaw ang Dragon Spirit sa ulo ni Qin Shao at mabilis na sumugod ang Wild Boar, ang reyna ay bumalik. Sa sandaling iyon, niyakap ni Jiang Zhu si Xiao Shanjun, nakatayo mula sa malayo at pinapanood ang figure ni Qin Shao na nawawala, iniisip ng buong paggalang, ang sandali ng pamamaalam ay talagang malungkot. Ngunit hindi mo ako iiwan, di ba, Shanjun? Pagkatapos ay pinakawala ni Jiangju si Shanjun na pumunta sa kanyang bag. Nagpatuloy si Jiangju, kung gayon, dapat na rin tayong umalis. Habang nakasabit sa kanyang balikat ang kanyang bag, bahagyang nagkasya si Shanjun sa loob. Sabi ni Jiangju, "Hey, ayon sa teorya, dapat ikaw ang aking sasakyan. Pero bakit ako na ngayon ang iyong sasakyan? Hindi ito angkop, mister." Sabi ni Shanjun, "Manahimik ka. Bilasan mo at umalis. Huwag mong kalimutan na hinahabol pa rin tayo ng baliw na phone iyan na iyon." Alam ko. Kumapit ka ng mahigpit, lahi ng tao." Sabi ni Jiangju at pagkatapos ay nagpatuloy sa daan. "Lahi ng tao." Kumanta si Jiangju ng kanta. "Maaari ka bang huminto sandali?" 3 araw na ang nakalipas, nakita ng maliit na monghe na si Clay ang lama na may hawak na pitchel ng alak at pinaalalahanan siya, "Master, umiinom ka na naman." Papunta sa kanilang dalawa ang isang hindi inanyayahang bisita na nakasuot ng belo na sumasakop sa kanyang mukha. Walang ingat na natamba ng lama ang bote ng alak, natapon ang alak sa ibang tao. Nagbuntong hininga ang lama at humingi ng paumanhin na magkadaupang palad ang mga kamay, "Ya! Tingnan mo ang mga kamay ng matandang monghe na ito. Female benefactor, ayos ka lang ba?" Tumayo si Feng Jiano. Ang lugar kung saan tumalsik ang alak sa kanyang damit ay naglabas ng ilang agos ng itim na gas. Inalis ni Feng Jianyuo ang kanyang sombrero at malamig na sinabing, "Ang lama ng Linghong Temple ay may malalim na mga turo ng Buddhist. Hindi siya magiging ganoon kamanhid na manginig, di ba? Sa tingin ko, ikaw ay..." Bahagyang huminto si Feng Jianyuo at pagkatapos ay nagpatuloy ng nagmamadali, naghahanap ng kamatayan. Ang buong mukha niya ay nagpahayag ng matinding galit. Ang mga pulang kaliskis at itim na pupils ay malinaw na nakikita sa kalahati ng kanyang mukha. Kalmadong sumagot pa rin ang lama na magkadaupang palad ang mga kamay, "Amida, ako, isang matandang monghe, ay hindi maaaring mamahala ng mga makamundong gawain, ngunit ang mga gawain ng mga demonyo at halimaw ay dapat mamahala." Agad na naglagay ng porma sayon ang lama, iwinagayway ang kanyang tungkod at agad na nasupil si Jianjun. Si Clay na nakatayo sa tabi niya ay namangha sa paghanga, sadyang makapangyarihan si Master. Ang babaeng demonyo ay sinipsip sa iyong manggas. Itinanggi ito ng lama at pinag-isipan pa, "Hindi, sa pagkakataong ito, ang demonyo na nakatagpo namin ay hindi madaling harapin. Sa madaling salita, kailangan nating umalis ng lungsod ng mabilis upang hindi natin madamay ang mga karaniwang tao." Sa gilid ng kagubatan, nakaupo si Jiangju sa likod ni Shanjun, gumagalaw. Walang habas na nagtanong si Shanjun, "Kung sinasabi mong hinahabol ka ni Feng Jianyuo, bakit hindi siya lumitaw sa execution ground? Kailangan ko lang itong itanong sa kanya." Matapos mag-atubili ng ilang sandali, nagtanong si Shanjun, "Sa totoo lang, matagal ko nang gustong itanong ang isang bagay. Bakit nasangkot si Xianshan sa isang dakilang demonyo tulad ni Feng Jianyuo?" Nagulat si Jiangju. Gaano siya kalakas? Nagsimulang ipaliwanag ng malinaw si Shanjun, "Sige, ganito. Mayroon ding ibang pangalan si Fan Xianyuo, Xin Xianjun. Noong kumalat ng malawak ang reputasyon ni Xianjons, umiinom pa ako ng gatas. Pagkatapos, ang babaeng iyon ay naging alipin ng Heavenly Demon Lord na si Tu Shan. Sa isang makapangyarihang master sa likod niya, itong si Xin Yanjun ay talagang hindi madaling harapin." Kamot ng ulo si Jiangju at nahihiyang sinabing, "Sa totoo lang, wala akong galit sa kanya, ngunit ang kanyang master ay masasabing may ilang hidwaan sa akin." Nagulat si Shanjun sa balita, nakanganga ang bibig at natulala ng ilang segundo. Nagbalik si Shanjun sa pagiging pusa. Tinamba ni Shanjun si Jiangju sa lupa. Agad na nagreklamo si Jiangju, "Ang bilis ng takbo natin. Bakit ka biglang huminto? Delikado iyon." Mas nagalit pa si Shanjay. Umalangaw-ngaw ang isang mahabang serye ng mga salita, "Sa tingin ko, dapat na lang tayong magpakamatay. Offendin mo kung sino ang gusto mo,
ngunit nasangkot ka sa isang napaka-terribleng tao. Iligtas mo ang buhay ng pusa ko. Pinapatay ng baliw na pusa ang kanyang amo. Kailangan nating ibahagi ang kasawian. Ang isang pusa ay dapat may ilang katapatan. Sumigaw si Janju habang patuloy siyang tinuturuan ng aral ni Xiao Shanjun gamit ang kanyang mga kuko. Kasabay nito, lumapit ang isang pamilyar na nakaitim na figure kay Jianju. Ang taong ito ay si Feng Jianno, aka Xianjun. Humakbang siya at mayabang na sinabing, Jiangju, madali ka talagang hanapin. Natakot si Janju at Xiao Shanjun, nanindig ang buhok. Ano ba? Nagbanggit ng Chao Chao, dumating si Chao Chao. Biglang lumukso si Xiao Shanjun mula sa mga bisig ni Janju. Tinawag siya ni Janju, Shan Shanjun. Tumayo si Xiao Shanjun sa harap ni Janju, pinuprotektahan siya. Sa oras na ito, medyo natuwa si Janju, iniisip sa sarili, si Shanjun ay karaniwang mahilig magmayabang at magpakitang gilas, kumikilos na parang isang mayabang na pusa. Hindi ko inaasahan na sa isang mahalagang sandali, tatayo siya sa harap ko. Paumanhin, Shanjun, mali ang pagkaduda ko sa iyo. Sa sandaling ito, puno ng pagsisisi si Janju, gustong padalhan si Shanjun ng libu-libong paumanhin. Ngunit hindi ganoon kadre-amy ang katotohanan. Buong pusong tinanggihan ni Xiao Shanjun ang responsibilidad at sinabing, si Xianjun, sa totoo lang, ako at itong si Jiang Xianing sa likod ko ay mga nagdaraan lamang nakakilala. Ang mga grievances ay may pinagmulan. Ang mga utang ay may pinagkakautangan. Xianjun, huwag kang manakit ng inosente. Sa sandaling ito, gusto lang bawiin ni Janju ang kanyang mga iniisip at lagyan ng pamatok si Xiao Shanjun. Well, kung hindi ito nauugnay, hindi na kailangan pang espesyal na iligtas ang buhay mo. Malamig na sinabi ni Jianjun, lumampas kay Xiao Shanjun na nanginginig sa buong katawan. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang pusa na may paggalang sa sarili. Pagkatapos ay inaktibo ni Xiao Shanjun ang Giant Mode. Nag-transform si Xiao Shanjun kay Shanjun at hamampas kay Janjun, ngunit hindi madali harapin si Yanjun. Mabilis siyang umilag at tinukso, masyado ka bang inosente, munting pusa ng tan and kick. At sa 36 na stratehiya, ang pagtakas ang pinakamahusay na stratehiya. Hindi naiiba si Shanjun at agad itong inilapat, tumakbo sa tabi ni Janju at sabik na sinabing, Senador Ing, tumakbo na tayo. Umakyat si Jianju sa likod ni Shanjun at agad silang tumakbo, iniwan si Jianjun. Tumakbo si Shanjun ngunit nananatili pa ring labis na alerto, Xianing, tingnan mo agad kung hinahabol tayo ng babaeng iyon. Lumingon si Janju at sinabing, hindi, marahil nakatakas tayo. Ay, bulalas ni Jianju habang biglang huminto muli si Shanjun. Hindi maintindihang nagtanong si Janju, bakit ka biglang huminto? Buti na lang at hindi ako nahulog. Senador, tingnan mo sa harap. Humahad lang sa kanilang daan ay walang iba kundi si Xianjun. Nakasandal ang kanyang likod sa isang puno, mukhang matagal na siyang naghihintay. Nagtanong si Shanjun ng payo, Xinxing, kung susuko tayo sa kanya ngayon, mas maganda ba ang pagtrato niya sa atin? Nag-atubili si Janju at sinabing, hindi ko alam kung maganda ang pagtrato niya sa atin, ngunit sa kanyang personalidad, kapaki-pakinabang pa rin ako. Sa pinakamababa, walang agarang panganib sa buhay ko. Nag-alinlangan si Shanjun ng may panunuya, kaya, wala akong silbi at papatayin niya ako ng isang espada. Sinabi ni Janju ang ilang nakakaginhawang salita ngunit hindi ito gaanong mahalaga. Paano mo masasabing wala kang silbi? Ang pinagmulan ni Xiao Shanjun ay marangal. Ang mga buhok na ito ay tiyak na mahalagang kayamanan. Pagbunot ng balahibo, pagbalat ng buto, at maging ang makapal na balat. Sino ang hindi magkakagusto rito? Natulala si Shanjun sa mga salita ni Jiangjes. Sa wakas, pinailangan ni Jianjun na makialam, putulin ang kwento. Tapos ka na bang magsalita? Kung pagod ka na sa pagtakbo, sumuko ka na lang. Kung gusto mo pa ring manggulo, sasamahan kita. Walang takot na hinamon ni Jianju, noong araw na iyon, kahit ang Heavenly Demon Lord ay tumakas mula sa akin. Sa tingin mo ba ay makakaya mo akong pigilan dito sa isang siguradong bagay? Maaari mong subukan. Gusto ring makita ni Jianjun kung gaano kalayo ang kakayahan ni Jiangjes. Kung gayon, hindi ako maglakas loob na tumanggi,
sabi ni Jiangju at pagkatapos ay kinuha ang isang spirit talisman. 1000 swift travel. Malakas na sumigaw si Jiangju, itinaas ang talisman ng mataas at ginamit ang spell. Sa kasamaang palad para kay Jiangju, gumagamit siya ng peking talisman. Pagkaraan ng ilang sandali, walang galaw at tanging kahihiyan lang ang kanyang naramdaman. Paulit-ulit na, binanggit ni Jiangju ang incantation at nagreklamo, Swift Travel. Swift Travel. Ito ay isang life-saving talisman na kinuha ko sa matandang dragon sa Sun Moon Lake. Bakit hindi ito gumagana? Sa kabaligtaran, kinuha ni Jinjun ang isang kumikinang na gintong badge at may kumpiyansa na sinabing, alam ng aking master na mayroon kang life-saving talisman. Hindi ba siya maghahanda? Ito ang Imperial Talisman Gold Order na nakuha mula sa Dragon God. Sa order na ito, ang mga talisman sa iyong kamay ay ganap na walang epekto. Ano pa ang maaasahan mo? Tanging tahimik lang na umiyak si Jiangju. Hindi dahil sa peke ang talisman kundi dahil sa napakalakas ng depensa ng kalaban. Bumalik si Jiangju sa seryosong mode at bulong sa sarili, sandali. Sabi niya nakuha niya ito, ibig sabihin ginamit niya ang lakas para kunin ito. Kahit ang matandang dragon ay hindi niya kalaban. Gaano kalakas ang babaeng ito? May mga alas pa si Jiangju at kalmadong sinabing, ako na naglalakbay sa mundo ay natural na may ilang bagay pa rin na aasahan. Agad na gumawa ng handsail si Jiangju, itinaas ang dalawang daliri sa langit, magalang na inanyayahan si Xian. Agad na nahati ang langit, lumikha ng mga ripples. Agad na kinilala ito ni Jinjun, ang sining ng pag-anyaya ng mga Diyos. Ikaw ay isang alagad ng Xiaxia Palace. Pagkatapos ay sumagot si Jiangju, nandyan ako ng ilang buwan, ngunit pinalayas ako sa bundok. Hindi ako talaga nabibilang bilang isang alagad. Tumingala si Jianjun sa langit kung saan bumaba ang isang malaking gintong kamay. Ang mga alagad ng Xiaxia Palace ay mahusay sa sining ng pag-anyaya ng mga Diyos, ngunit karamihan sa kanila ay 36 na maliliit na Diyos lamang. Hindi ko pa naririnig ang sinumang maaaring mag-anyaya ng isang Diyos mula sa 9 na langit na upper realm. Jiangju, sino ka ba talaga? Nakaupo si Jiangju sa likod ni Shan Jones. Sa likod niya ay ang VIP version ng sining ng pag-anyaya ng mga Diyos. Ang kanyang aura ay lumalaki hanggang sa langit, gustong sabihin na siya ay isang naglalakbay lamang na manghuhula. Jiangju, talagang may kakayahan ka. Ang matandang dragon sa Sun Moon Lake ay itinuturing kang isang kaibigan. Ang tadhana ng Chi-Chi Dragon Kingdom at ang Qin Kingdom ay itinuturing kang isang tagapagligtas. Si Shanjun sa Tian'an Peak ay ang iyong sasakyan. At ang lama sa Linghong Temple ay tinulungan ka ring pigilan ako. Hinawakan ni Jian Jones ang kahon na laging dala niya. Binuksan ito, sa loob ay isang itim na espada. Ngayon, maaari ka na ring mag-anyaya ng isang Diyos mula sa 9 na langit na upper realm. Sayang lang na ang kalaban mo ay ako. Sa totoo lang, hindi alam ni Jianjun na may halo ng male protagonist si Jiangju. Ang babaeng ito, nagngingit-ngit ang ngipin ni Jiangju, nag-aalala. Alam niyang napakalakas ni Jian Jones. Dane, tulungan mo akong supilan ang demonyo. Ngunit hindi dahil dito ay actress si Jiangju. Agad na kinontrol ni Jianju ang braso para atakihin si Jianjun. Sinabi ni Jianjun nang walang pagkabahala, isang orthodox na Diyos, Hianju. Alam mo ba kung anong espada ang hawak ko? Ang pangalan ng espadang ito ay Jianya. Iwinagayway ni Jianjun ang kanyang espada ng mataas upang salubungin ang papalapit na kamay. Sa isang espada lamang, nahati sa dalawang bahagi ang atake na iyon. Agad na naglaho ang kamay ng Diyos. Tumayo si Jianjun, sinasamantala ang pagkakataon upang ipakita ang kanyang espada. Ang espadang ito ay pumapatay ng tao nang hindi nag-iipon ng karmic debt at nag-aalis ng mga kaaway nang hindi nagkakaroon ng karmic retribution. Kahit na nababalutan ng dugo ang aking mga kamay, malinis pa rin sila. Ano ang magagawa sa akin ng isang Diyos? Ngayon, hindi ka makakatakas sa akin anuman ang gawin mo. Mayroon ka bang paraan upang makalabas? Tiningnan ni Jianjun si Jianju nang may titig ng mamamatay tao. Saglit na natulala si Jianju, iniisip, maliwanag na siya ay isang katulong lamang. Bakit siya napakalakas? Kahit nalilito, kailangan pa ring magpakita ng kalmado si Jianju, mag-krus ang mga braso at sinabing, "Aha! Isang paraan upang makalabas."
Siyempre mayroon. Iyon ay, tumakbo. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga itudo. Maraming salamat po.